Yung 2022, ang net worth daw po ng Saldico ay 236.7 million. Noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Saldico. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez, noong 2025, ang declared di umano ay 315 million. Itong noong 2022, ay 315 million ang net worth. After 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Isa pang pangalan. Ito katagi-tangi din ito. Yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. OMG, mga kababayan, itong mga isiniwalat ngayon ni Attorney Vic Rodriguez, no? Itong mga congressman noong 19 Congress, mga kababayan, na kung saan lumubo ng husto itong kanilang net worth ay pinangalanan ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Unang-una itong si Congressman Saldico, si House Speaker Martin Romualdez, at yung si Congressman Manix Dalipe, mga kababayan, na tumakbong mayor, no, ng Zamboanga City pero natalo noong nakaraang eleksyon. At nagrabe, mga kababayan, yung kanilang kayamanan, no, na paglubo from milyones to bilyones, mga kababayan. So mga bilyonaryo na ito sila ngayon, mga kababayan. At si House Speaker Martin Romualdez ang pinaka malaking tinubo, mga kababayan, dito sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, no? At mukhang hindi na nga po mapipigilan itong pag-alingasaw ng mga pangalan ng mga congressman na ito, no? Ito nga po si Saldico dahil dito sa kanyang construction company na SunWest, at yung sa kapatid niya na Hightone, na kung saan nakakuha nga po daw ng pinakamaraming kontrata, no, na flood control. At ito ngayon yung mainit na mga pinag-uusapan dito sa ating bansa, mga kababayan. Tila nabaliktad na, mga kababayan, ang mga pinag-uusapan ngayon. Hindi na ang patungkol sa mga Duterte, no? Ang pinag-uusapan ngayon, ito na yung mga galit na galit sa mga Duterte, yung mga nag-iingay sa mga Duterte, ay ngayon na sila pala yung may tinatagong hindi maganda, mga kababayan. So panoorin po natin si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang mga isiniwalat patungkol dito sa mga korupsyon dito sa ating bansa, mga kababayan. Dalawang korporasyon, yung SunWest Construction and Development Corporation, identified dito kay Saldico. At yung Haitan Construction and Development Corporation, sa kapatid niya naman ito, kay Christopher Co. Ito raw yung mga korporasyon na nakakuha ng mga dambuhalang proyekto sa ilalim ng 2024 at 2025 national budget. Congressman Saldico, malinaw pa sa malinaw, inilalaglag na. Habang lumolobo po yung pagkakautang nating mga Pilipino, lumolobo rin po yung net worth, yung halaga, personal na pananalapi, ari-arian, property at halaga. Banggitin ko po, itong 3 taon, si Ginoong Saldico. Chairman po siya ng appropriations ng 19th Congress. At ano ang koneksyon ng paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa halaga ng net worth ng Ginoong Saldico o Congressman Saldico? Yung 2022, ang net worth daw po ng Saldico ay 236.7 million. 236.7 million. Malaki po iyon. By any standard dito sa Pilipinas, isang developing country, by any standard, yung 236.7 million na net worth, napakalaki na po noon. Basta't marangal mong naipundar, marangal mong naipon. Ano? Subalit, katangi-tangi, noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon,
umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Saldico. Bakit ito red flag? Paano mo kinita ng 637% increase ang iyong net worth sa loob ng 3 taon when supposedly ang iyong kinabubuhay lamang ay yung sahod mo per dime allowances bilang kongresista? Dahil hindi ba dapat mag-divest ka ng lahat ng financial at business interest? Paano lumobo yung 236.7 million pesos mo noong 2022, after 3 years ay naging 1.51 billion. Napakalaking pera po niyan. Baka naman may relasyon yung paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa paglobo ng net worth mo. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez, noong 2025, ang declared di umano ay 315 million. Noong 2022, ay 315 million ang net worth. After 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Kubang-kuba na tayo. Kakakayod, pinagkakasya yung maliit na kita, bagamat marangal. Wala tayong dapat ikahiya. Basta't marangal, kahit ano pa trabaho mo. Kahit jeepney driver, tricycle driver, padjak driver, hindi nakakahiya. Basta't marangal at hindi ninanakaw sa kaban ng bansa. Samantalang itong mga ito, yung isa, 637% increase sa kanyang net worth. Etong isa matindi. Talagang sinagad. 1,000% increase sa kanyang net worth. Isa pang pangalan. Ito kataki-tangi din ito. Yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. Again, yung 203.7 million, mapakalaki na po nito. Mabubuhay na hanggang apo mo rito. Hindi naman siguro kaapo-apuhan. Kalabisan naman yun dahil tumataas po yung halaga ng bilihin, inflation, lahat. Pero hanggang apo, simpleng buhay, sobra-sobra po ito. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. 733% increase. So dito, magtanong po kayo. Sapagkat ang mamamayang maalam, hindi po basta-basta mabubudol na ihuhulog si Congressman Saldico. Nakita naman natin una yung kasama niya, si Congressman Edwin Garjola, pinangalanan. Kasi di ba lumalabas din yan yung Big Six ng Kongreso, yung 6 na kongresistang naka-corner ng napakalalaking project. Unang linaglag sa Big Six, yung Edwin Garjola. Bakit? Party list Di ba? Alam naman natin party list hindi mo na, walang malinaw naman dato yan Basta't kausap mo yung COMELEC, pahagipin natin mamaya yung COMELEC. Pangalawang linaglag, Saldico. Laglag na laglag ka na. Andyan na ang linaw, malinaw na malinaw, ilalaglag ka kung hindi ka pa inihulog. Ihuhulog ka, Ginoong Saldico. Inilalaglag sa iyo lahat, inihuhulog sa iyo lahat ng sisi. Pati yung party list mo, ibinabago na pangalan from Ako Bicol. Mararangal ang mga Bicolano. Pero itong Ako Bicol, hindi po patungkol ito sa mga Bicolano. Patungkol lang ho ito kay Congressman Saldico. Bakit? Kitang-kita na may nag-a-absuelto na agad sa partner mo kay Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, absuelto. Ang itinuturo, Senadora Grace po, magpaliwanag ka rin. Si Senate President Chis Escudero, bagamat ito'y biktima rin ng demolition, hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Pero bahagi siya ng mga isasakripisyo. Lalo ka na, Saldico. Dahil ang tawag sa iyo, ikaw raw yung kinatawan ng Ako Bicol. Binukulan mo daw sila. Hindi mo sila binukulan. Mulat ang mata ninyo, pare-pareho ng ginagawa nyo. Ang binukulan ninyo, yung sambayan ng Pilipino. Eto na, hindi titigil ito.
Grabe na talaga ito mga kababayan, no? Kaya pala talagang hindi na nakakapagtaka na ang daming mga gustong tumakbo dito sa pagka-congressman, no? Gustong maging congressman dahil ito pala ang sagot para yumaman mga kababayan ng husto. In fairness, mga mayaman naman sila talaga. Tapos pag naupo na dito as mas lalo pang yayaman, no? Gaya po dito sa kay Saldico na isiniwalat ni Attorney Vic Rodriguez na sa pagiging 2.36.7 million yung kanyang net worth noong 2022. Pagkatapos ng 3 years ay 1.51 billion na ang kanyang net worth mga kababayan. At itong si House Speaker Martin Romualdez na 315 million yung kanyang diniklarang net worth noong 2022. Matapos po yung kanyang 3 years dyan sa Kongreso ay nagiging 3.465 billion ang kanyang net worth mga kababayan. Grabe na talaga ito na paglubo ng kanyang kayamanan mga kababayan. Ng kanyang pera 1,000% ang tinubo. Ayan, at itong kanyang dating majority floor leader mga kababayan ng 19th Congress, si Congressman Manix Dalipi na 203.7 million yung kanyang diniklarang net worth noong 2022. At pagdating ng 2025 ay nagiging 1.49 billion mga kababayan. Instant bilyonaryo si Manix Dalipi at si Saldico mga kababayan na talagang ang laki ng tinubo, no? Ang laki ng itinaas ng kanilang net worth mga kababayan. Kaya nga sabi ko kayo na from million to billion. At ito ngayon ang mukhang hindi na po nila mapigilan at ginagawa ngayon nilang Janet Napoles mga kababayan, no? Itong si Saldico dahil inilaglag itong si Saldico mga kababayan. Kaya siguro dapat para hindi siya mapuruhan ng todo, kumanta na lang siya. Ituro niya kung sino yung pinakamay pakana, yung pinakamay ulo nito mga kababayan. No? Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez ay kumanta ka na. Sabihin mo na lahat ng mga nalalaman mo para hindi ikaw yung magiging Janet Napoles nung panahon ni President Noynoy Aquino na si Janet Napoles yung nabagsakan lahat, no? ng mga sisi at nabagsakan lahat ng mga may kasalanan. Although meron pang mga tao sa likod niya ay hindi naman niya kinanta, ay siya yung kawawa mga kababayan. So itong si Saldico ay sana kumanta po siya. Kanya pong isiwalat kung ano po yung kanyang mga nalalaman dito sa mga anomalyang flood control na very controversial at yung kanyang company na Sunwest at yung sa kapatid niya, yung Haito, no, ay nakaladkad na ng husto mga kababayan. At habang papalapit tayo dito sa mga investigation, lalo na dito kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, ay sana ipatawag to mga kababayan, no, itong mga taong itong pinangalanan ngayon ni Atty. Vic Rodriguez na mga instant billionaires. Ayan, so sana ipatawag to mga kababayan, no. Nakaka-excite tong panoorin doon sa Senado pag gigisahin ni Senator Marcoleta itong si Martin Romualdez, si Manix Dalipi at si Saldico mga kababayan, no. Kaya magiging itsura nila doon pag ginigisa sila doon ng mga senador, no, sa Blue Ribbon Committee. So sana dadalo tong mga ito mga kababayan para may paliwanag kung paano nangyari sa in a span of 3 years ay talagang nagiging bilyon na yung kanilang net worth mga kababayan. Kaya tuloy may bansag na ngayon, no, mga kababayan, dito sa Ako Bicol Party List. Nagiging Ako Bukol Party List na dahil dito sa pag bukol, no, or binukulan yung pera ng taong bayan, no, dito sa mga proyektong napunta lang dito sa mga kontraktor mga kababayan at palpak pa yung flood control project. At ngayon kawawa naman yung taga Bicol ay masira sila dito sa Ako Bicol Party List. Ngayon ay Ako Bukol na, although hindi naman kasalanan niya ng mga taga Bicol, no, si Saldico lang naman yung may pakanan yan, pero yung pangalan kasing Bicol ay ginamit niya, no, or dinala niya, bit-bit niya. Kaya ang pangit na tuloy pakinggan na Ako Bukol Party List na kasi binukulan niya yung budget mga kababayan na para sana doon sa mga magandang proyekto, no. Kaya yun ang pangit na tuloy pakinggan. So para po sa aking opinion, sana po ay maimbestigahan ito ng todo, no, lalo na dito sa Senado ni Senator Marcoleta mga kababayan.
At yun nga, sabi ko, ay sana ipatawag tong tatlong ito mga kababayan na pinangalanan ni Attorney Vic Rodriguez. At kawawa naman tayo dito mga kababayan, no? Mantakin mo, ang utang ng Pilipinas ay patuloy sa paglubo. Pero ito namang mga politikong ito ay lumubo naman din ang kanilang mga personal na mga ari-arian ng kanilang kayamanan. So tayo ay nasa 17 trillion na ang ating utang yata, no? At may projection mga kababayan na tataas pa ito sa katapusan ng taon. Ayan, so talagang sakripisyo na naman ang Pilipino dito. Panibagong tax na naman to. Panibagong buwis na naman siguro yung i-impose nila para mabayaran natin yung utang na yan mga kababayan. At kawawa ang mga Pilipino mga kababayan. Kawawa ang mga nasa laylayan nito. No? Itong mga politikong ito patuloy sa pagyaman dahil bilyon ng itinaas na kanilang kayamanan. No? Grabe, napaka walang hiya naman to mga kababayan. Dapat talaga seryosohin ito sa pag-imbestiga. Lalo na dito sa Senado, no? Ewan ko lang dito sa Kongreso kung maglakas loob tong si Terry Redon na ipatawag tong tatlong ito, no? Para ipaliwanag kung paano nangyaring tumubo ng todo-todo itong kanilang net worth in span of 3 years, mga kababayan. So, sana maimbestigahan talaga ito ng husto mga kababayan. So, ano pong opinion dito mga kababayan sa mga isiniwalat ni Attorney Vic Rodriguez? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.